Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayo ay nagpapasalamat sa ating Diyos sapagkat ang kanyang biyaya at kanyang pagpapala ay patuloy po sa atin. At yan po ay dahil sa kanya pong kabutihan at kanyang wagas at payak na pagmamahal at pag-ibig po sa atin na kanya pong mga anak. Kaya po tuloy-tuloy ang kanyang pagkilos upang kanyang maiparating at may paabot sa atin yung pong kanyang tungkulin na pangalagaan ang ating pong buhay sa Espiritu. At yan nga po ay kanyang patuloy na ninanais na mapalakas tayo sa ating pong buhay bilang Kristiyano at sa ating po ring katapatan sa Kanya at sa pagganap ng Kanya pong mga kalooban sa atin at tayo po ay talagang makapamuhay ng tamang buhay Kristiyano na nagiging kalugod-lugod po sa ating Panginoon. Tanging ang Diyos lamang din po kasi ang siyang makakagawa sa atin yan at siya lang ang makakatulong sa atin sa pamamagitan po ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ganon din sa pangunguna po ng banal na Espiritu na nasa atin, na siyang palaging pumupuspos sa ating pong mga sarili, sa ating puso, buhay, at sa ating pagkatao, kasama po ang kanyang mga salita. Kaya po muli sa gabing ito, tayo ay mayroon pong kalayaan upang makapagpatuloy ng kanyang pag-aaral dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Tayo po ay sumandaling manalangin bago po tayo magpatuloy. Aming dakilang Diyos, ikaw po ay aming tinataas at pinupuri sa gabing ito, sapagkat ikaw, Diyos namin, nakapuri-puri. Kami po ay lumalapit sa iyo na mayroong kababaan ng loob at pagpapasakop. Kung kami ay mayroong mga naging pagkukulang o pagkakasala sa inyo, Panginoon, at hindi po namin naabot ang inyong pamantayan sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, kami nagkulang naabutin ang inyong pamantayan. Kami po ay taus-pusong humihingi ng inyo pong kahabagan at pagpapatawad sa amin pong pagkakamali na hindi naabot ang inyo pong o hindi namin narating ang inyong pamantayan at kami nagkulang dito. Alalangin namin ayon sa iyong kahabagan na pakalinisin mo kami sa lahat ng aming karumihan at gawin ulit kaming maayos at kaaya-aya po sa inyong harapan sa gabing ito. At muli kami ay inyong bigyan ng pangunawa sa Espiritu, sa tulong po ng inyong banal na Espiritu, upang aming mapagtantong mainam ang inyong mga salita na inyong ipapahayag sa amin ngayong gabi at kung ano ang inyong mga nais iparating sa amin ay maunawaan namin sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Pagpalain niyo pong salita niyo na iyong ipapahayag sa amin ngayong pong gabing ito. Patuloy niyong pagpalain at hawakan ng internet na wala pong maging anumang problema at patuloy niyong suwayin ang gawa ng kaaway. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At kung inyo pong maalala, mga kapatid at kaibigan sa Panginoon, yung ating pong pinag-aralan noong nakaraang Huwebes at ating pong itutuloy ngayong gabi ay patungkol po yan sa pangako ng ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Kasama pa rin po yan sa ating topiko kung saan napatungkol po sa pangungusap ng ating pong Diyos sa atin. At nakita po natin noong nakaraang Huwebes sa ating pong pag-aaral na ang pamantayan ng sanlibutan ay hindi po talaga
kinikonsidera ng ating pong Panginoon. Ano? Sapagkat ang pamantayang pangsanlibutan ay hindi po umaabot yan sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Kaya hindi po natin maaaring ihalintulad o ibase yung pong ating buhay sa Espiritu sa pamantayan ng sanlibutan. Ano? Sapagkat yan po ay, pag sinabi nating sanlibutan, yan po ay tumutukoy sa laman at sa sistema ng sanlibutan. At alam naman po natin ang sistema ng sanlibutan at ang laman ay hindi po yan umaayon sa Espiritu. Yan po ay palaging laban sa Espiritu ng ating pong Diyos. At yan pong pamantayan na yan ng sanlibutan ay nagre-resulta po yan ng ating kawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. At tayo ay nabibigo na sundin ang ating Panginoon. At ang resulta nga niyan ay walang iba kung hindi ang kamatayan natin sa Espiritu. Ano po? Nahihiwalay po tayo sa Diyos sa tuwing tayo po ay sumusunod sa pamantayan ng sanlibutan. Malaking pagkakasala po kasi sa Diyos Tayo po ay nagkakasala sa Diyos kung hindi natin naaabot ang kanyang pamantayan at hindi natin nagagawa ito sa ating pong buhay Kristiyano bilang kanyang mga anak at patutuon niya dito sa sanlibutan. At alam po natin, ang tao po ay wala pong pag-asa at bigo po siya na kanyang talagang ayusin ang kanyang sarili. Ang Panginoong Jesucristo lamang po talaga ang siyang makakapag-ayos ng isang tao at makapagbabago. Ano po? At yung nakaranga pong Huwebes sa ating pong nakita, yung una po na ang ipinangakong tagapagligtas ng ating Panginoon ay isang aliping nagdurusa. At siya po ay nagdusa hindi po dahil sa kanyang sariling kasalanan, sapagkat kahit kailan na hindi naman siya nagkasala, ipinanganak po siya na walang bahid ng kasalanan. Sa kanyang pong pagkatao, wala siyang kasalanan sa kanyang puso at maging sa kanyang pagpipili ay wala po siyang kasalanan at hindi po siya nagkasala sa Diyos sapagkat minsan hindi po nangyari na hindi po siya sumunod sa Diyos. Sa buong taon ng 33 taon na kanya pong inilagi dito sa sanlibutan, wala pong ibang ginawa ang Panginoong Jesucristo kung hindi masunod ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Kung ano po yung dahilan at utos ng Diyos sa Kanya na kung bakit narito pinadala siya, isinugo siya dito sa sanlibutan at kung ano yung Kanyang gagawin, iyan po ay Kanyang tinupad ng buong buo at wala pong kulang at dahil po ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi po ayon sa kanyang sarili, kung hindi sa pamantayan po ng ating Panginoon. At siya nga po ay nagdusa dahil sa ating mga kasalanan. Muli po, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaias sa kabanatang 53 at yan po ay sa mga talatang 1 hanggang sa 12. Atin pong nakita na nung nakaraang Huwebes yung pong mga talatang 1 hanggang 3 at yan po ay ipinakita ng sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ang mga hinarap na paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang mga tiniis na kahirapan. Siya po ay tumungo dito sa sanlibutan,
hindi bilang isang marangyang tagapagligtas o bilang isang diktador na tagapagligtas. Hindi po. Siya po ay pumarito sa sanlibutan bilang isang alipin na handang suungin, tiisin ang lahat ng kahirapan at pagdurusa na dapat tayo ang gumaganap niyan o tayo ang dumaranas niyan. Ngunit yan po ay kinuha ng ating pong Panginoong Hesukristo upang ang ating kaligtasan ay ayon lamang po sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya, hindi po ayon sa ating sariling mga gawa. Ano po? Ngayong gabi po ipagpapatuloy natin ating pag-aaral at kukunin po natin ang ikalawa. At yan po ay mula sa mga talatang 4 hanggang sa 12. Muli po, nais kong himukin kayo at anyayahan kayo na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Isaias, Kabanatang 53, at babasahin po natin muli ang mga talatang 4 hanggang talatang 12. Ito pong sinasabi, tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa Kaniyang sariling daan at ipinasal sa Kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbukas ng kaniyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kaniya ay pipigayon may hindi niya binuksan ang kaniyang bibig. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay naksaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pagdadahas o wala mang anumang karayaan sa kaniyang bibig. Gayon may, kinalugdan ng Panginoon na magbugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagkat iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kaniyang lahi, pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay maaring ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kaya't hahatiin ko siya ng bahagi sa nakasama ng dakila at kaniyang hatiin ang samsam na kasama ng malakas sapagkat kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama ng mga mananalangsang. Gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Maliwanag po rito, anong nakita natin mga kapatid, ang ipinangako pong tagapagligtas sa atin ng Panginoon. Ikalawang bagay, nakita natin dito po, mula sa mga talatang 4
hanggang sa 12 ay isang tagapagligtas na pamalit, pamalit sa ating pong mga kahirapan o mga pagdurusa. Sa ating pong mga pagsalangsang sa salita ng ating Panginoon, sa ating pong mga hindi pagtupad sa mga kalooban ng Diyos sa ating pong buhay, tayo po ay karapat-dapat na magdusa. Tayo po ang karapat-dapat na mahukom. Tayo po ang karapat-dapat na maghirap doon po sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, datapwat sa kahabagan po ng ating Diyos, ay hindi niya ipinahintulot yun. No, sapagkat wala naman tayo talagang magagawa kahit pa tayo ang mapahirapan at madusa diyan sa krus ng Kalbaryo at mamatay, hindi naman tayo mabubuhay muli, kung tayo ay mamamatay ayon sa ating sariling karunungan, kalakasan, paano tayong maliligtas? Ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay mula sa kamatayan. Ang dahilan niyan kung bakit siya ay nabuhay upang panatilihin ang ating kaligtasan. Siya po ay namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Siya po ay nabuhay upang panatilihin yung ating kaligtasan. Ibig sabihin po, kaligtasan yan ay hindi po mawawala sa atin. Magpapatuloy po yan. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay. Upang ang kaligtasan natin ay hindi mawala, kundi mapanatili po sa atin yan. Yung po mga sakripisyo ng mga hayop noong unang panahon, na ipinakita ng Panginoon ang larawan ng pangangailangan ng kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Yung mga hayop po, yan po yung mga ipinapalit o tinatawag nating substitute upang kunin yung pong kaparusahan ng kasalanan. At dito po sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 10, buksan niyo po ang inyong mga Biblia, Hebreo kabanatang 10, sa mga talatang 3 hanggang 4 ay isinalaysay po dito ng sumulat nito pong aklat na ito. Na ang Panginoong Hesukristo po ay ang natatanging makapag-aalis ng kasalanan ng tao. Yung pong mga sakripisyo ng mga hayop noong pong unang panahon, yan po ay hindi naman talaga nag-aalis ng kasalanan ng tao. Bagkus tinatakpan lang niya yung naging pagkakasala ng tao at hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesukristo upang alisin ang kasalanan na yan sa atin. Basahin po natin Hebreo, kabanatang 10, sa mga talatang 3 hanggang talatang 4. Ito po sinasabi, ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi po maaaring makapag-alis ng kasalanan yung pong mga hayop na inihahandog para sa mga kasalanan. Temporaryo lamang po yun. Punta po tayo sa aklat ng Juan, sa kabanatang 1 at sa talatang 29, at kung ano po ang sinasabi naman na ni Apostol Juan, dito sa ginawa natin Panginoong Hesukristo. Juan, kabanatang 1, talatang 29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanglibutan.
Si Juan de Bautista po yan. At ang talaga pong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang kordero ng Diyos. No? Siya po ang kordero ng Diyos. At siya po ay dumanas ng kapighatian, kahirapan, pagdadalamhati, dahil po sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Inilagay ng Diyos sa kanya mga balikat ang ating pong mga kasalanan. Inilagay ng Diyos sa kanyang balikat ang ating mga kasamaan upang tayo ay makasumpong ng kagalingan at ng kapayapaan. Ganito po yan Kung ano po yung mayroon tayong mga tao, iyan po ay inilagay ng Panginoon sa kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Ano bang mayroon tayo? Pagsalangsang, kasamaan, kasalanan. Yan ang mayroon tayo. Yan ang po, mga pagsalangsang na yan, yung kasamaan na yan, yung kasalanan na yan, inilagay po yan ng Diyos sa mga balikat ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung ano naman po yung mayroon sa Panginoong Hesukristo, yan po naman ay inilagay ng Diyos sa atin. Nagpalit. Ibinigay sa atin kung ano yung mayroon ang Panginoong Hesukristo na dapat sa Kanya lang. Ano po ang mayroon sa Panginoong Hesukristo? Yan po ay ang kabutihan at ang buhay. Buhay na wala hanggan. Ano pong mayroon sa atin? Kasalanan, kaparusahan, at kamatayan. Yan ang mayroon tayo bilang makasalanan. Yang kasalanan na yan, yang kaparusahan na yan, yang kamatayan na yan, ay nilagay ng Diyos sa Kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Anong mayroon sa Panginoong Hesukristo? Katuwiran at buhay. Anong ginawa ng Diyos? Yang katuwiran na yan at ang buhay na yan ay ibinigay niya sa atin. Inalis niya ang ating kasalanan, ibinigay niya, ipinalit niya ang kabutihan, katuwiran at buhay ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. At yan po, isa po magitan ng ating pagsisisi. At pananalig sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, yung kasalanan, yung pong pagdurusa at yung kamatayan, wala na po sa atin yan. Kung ikaw ay isa ng ligtas, wala na sa iyo yan. Ano po yung kamatayan sinasabi rito? Hindi po kamatayan sa katawan lupa, kung hindi yung pong kamatayan sa Espiritu, ibig sabihin yung paghihiwalay sa Diyos. Hindi na po tayo maaring mahiwalay sa Diyos ngayon. Dahil yan po ay wala na sa atin Yan po ay kinuha ng Panginoong Hesukristo. At ano pong mayroon tayo ngayon, kung ano yung mayroon ang Panginoong Hesukristo. Kung ano yung nasa Kanya, kung ano yung pag-aari niya. Yan ay ang katuwiran at ang buhay. Righteousness and life. Ayan po, ang nasa iyo na ngayon, nasa atin na ngayon. Yan ang iginawad ng Diyos sa bawat kaluluwa na lumapit sa Panginoong Hesukristo na may kababaan ng loob at humingi ng kapatawaran at nabuhay at nanalig sa Kanya bilang Kanyang tagapagligtas at Panginoon. Maliwanag po yan, mga kapatid, ang ginawa ng Diyos. Okay, yan po ang ibig sabihin ng pagpalit. Pagpalit o substitute. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ngayon, ang tanong po, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, ang walang kasalanan ng anak ng Diyos, siya po ang nakagawa. Nito pong pangako ng Diyos na tagapagligtas. Wala pong ibang nakagawa niyan kung hindi siya lang. Siya po ang aliping naghirap at siya po ang alipin
na ipinalit para sa atin, para sa ating mga kaparusahan at maging sa ating kamatayan. Siya po ang natatanging sakripisyo ng ating pong Panginoong Diyos upang tayo po ay magkaroon po ng tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ayan po. Kaya po ang tanong, mga kapatid, ngayon, na nasa sayo na ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ba naman ngayon ay namumuhay sa buhay na yan? O yung bang buhay na yan ng Panginoong Hesukristo at ang katuwiran ng Panginoong Hesukristo na ibinigay sa iyo, pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ay kay manampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Yan ba ay nailalarawan sa iyong buhay ngayon dito sa sanlibutan bilang isang anak ng Diyos? Yan po, mga kapatid, ang tagapagligtas na ipinangako sa atin ng Diyos. Gandang bagamat siya ay talagang nagdusa, pero sa ating part ay napakaganda po ng naging bunga. Kaya dapat po yung bunga na yan na nangyari sa atin, hindi po para sa Panginoong Jesucristo, kundi para sa atin. Tayo hindi na daranas ng kaparusahan, hindi na tayo daranas ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi na tayo mahihiwalay pang muli sa ating pong Diyos, sapagkat mayroon na tayong buhay na walang hanggan. At tayo ay naikonsidera na ng Diyos na isa ng matuwid dahil Kanyang ipinataw sa atin ang katuwiran ng Kanyang anak. Kaya napakalaga po na maunawa natin itong mga bagay nito at dito po nais ng Diyos na ipayag sa atin at ipakilala sa atin ng mabuti at maayos at tunay ang ating pong tagapagligtas, kung ano ang ginawa niya para sa atin at kung ano ang dinanas niya para sa atin at kung ano rin naman ang halaga na binigay ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Pag-isipan po natin mabuti ang ating pong pinag-aralan ngayong gabi, ating pong pagmuni-munian ito upang ito ay maging mabunga sa ating buhay na kung saan magbubunga ng ating pong higit pang pagmamahal, pagpapasakop at pagsunod sa ating pong Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, pagkat sa gabing ito ay muli niyong ipaniliwanag sa amin ang inyo pong ginawang paghahandog ng inyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Bilang isang tagapagligtas, siya po ang nagdusa, naghirap, nasaktan, nagtiis ng kahirapan na ipapahiya at namatay para sa aming kaligtasan. Sa kanyang mga latay, kami ay gumaling. Ibig sabihin, kami napatawad sa aming mga kasalanan. Kami napabuti. Ang aming mga kasalanan at ang aming mga pagdurusa, maging ang aming kamatayan ay iyong ipinataw sa kanyang mga balikat. At kung ano ang mayroon siya, ay yan po ang kanyang katuwiran at buhay
Yun naman po ang inyong pinagkaloob sa amin. Ukay buti ninyo, dakilang Diyos. O anong laki ng inyong pag-ibig, pagmamahal sa amin. Anong laki, lawak, at lalim ng inyong kahabagan sa amin. Gamitin niyo ang salita niyo ito na inyong ipahayag sa amin ngayong gabi. Sa tulong na banal na Espiritu ay aming maunawaang mabuti kung ano ang mensahe na nais niyong iparating sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muli mga kapatid, kaibigan sa Panginoon, pansamantalang nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng kanyang salita dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Huwebes po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon.